What's up mga ka-Sweet Life? Updated na ba lahat kay Cherry White? Pues kung hindi pa ay dadaling ko naman kayo dito kay White Berry Farm dito sa May Fukuoka, kung saan ay magi-strawberry picking naman ang Lola Cherry Red nyo. Yes, tama yung narinig nyo. Kung may Cherry White, may Cherry Red. At hindi tayo maglalaplafan dito, kundi maglalafangan tayo dito. Anyways, itutur ko na muna kayo dito sa ating pinuntahang strawberry farm kung saan ang pangalan niya guys ay White Berry Farm. At alam niyo ba, napakamura lang nito at matatagpuan nyo lang to dito sa May Fukuoka. Kung mapapansin nyo guys, yung strawberry farm na pinuntahan natin na isa ay magkaiba siya dito sa pinuntahan natin ngayon kasi kung makikita nyo nakalapag lang siya sa lupa. Pero nakaangat yung pagkakatanim sa kanya. Yan yung para yung mga bunga niya ay hindi basta magkakabungguan o malalamog o matatapakan. Meron kaming challenge nila Papa ngayon na ang gagawin natin ay kung sino yung mas makakarami ng kain sa amin. At binigay nga sa atin ay ganito. At meron tayong lamesa dito kung saan dito tayo uupo para magbilang ng kakainin natin. Tara, simulan na natin. Sa mga pupunta sa mga ganito guys, kailangan pakinggan nyo na muna yung mga sasabihin ng staff kasi i-inform nila kayo kung saan lang kayo pwede makapag-picking kasi katulad nitong tinuturo ko na yan. Hindi natin pwedeng kuhanan yan kasi kawawa naman yung mga panghapon. Wala sila maabutan lalo na katulad ko na timawa na pupunta dito tapos lahat ng malalaki at mga mapupula ang uunahin natin, di ba? So, ayan guys, ang lalaki. Oh my gosh! Oh my gosh, ang laki niya guys! Hindi natin alam kung ano yung uunahin natin. Oh my gosh! Ang dami kong nakikita na malalaki. Pero hindi natin lahat makuha. Jajan! Look guys, ang laki-laki oh. Tadakimasu. Mas masarap yung mga strawberry nila dito guys kaysa yung pinunta natin nung last time. Kasi dito mas matapag yung aroma niya. At yung tamis niya mas matatamis siya kumpara dun sa last time na pinuntahan natin. Wow! Wow! Ang tip dito guys, kapag pupunta kayo sa mga ganitong strawberry farm, kailangan ang suot nyo ay one piece para makakahinga kayo ng maluwag. Yung tiyan natin walang kalaman-laman mamaya. Sobrang busog natin. Diba? Una kagamada hai tinai. Today, mantang ni suru. It's a paradise. Tabimas ka? So, ayan yung nakuha ni Akari. Ito yung nakuha ko. And then, ito yung kay Papa. At ito yung dala natin condensed milk, guys. Kasi, mahal ang bumili rito. Kaya, ayan, may dala tayong sarili nating lalagyan. So, ito guys, yung ating condensed milk. At itadakimasu, medyo hindi maganda yung nakuha natin. Kasi, medyo puti pa yung likod niya. Itadakimasu at hindi siya kasya. May gulay. Itadakimasu. At tatakamin ko na naman kayo, guys. Ang sarap. May mga nagtatanong sa akin guys, bakit daw ginagamitan pa ng condensed milk kung matamis na naman daw? Kasi guys, iba yung sarap kapag may condensed milk. Masabaw. In fairness guys, mas masarap yung strawberry nila dito compared dun sa last time na pinuntahan natin. Grabe. Pumili rin ako na maliliit. Ang sarap guys. Ang pangalan nito pinuntahan natin guys ay White Berry Farm. Dito din siya sa Fukuoka guys. 2 hours ko siyang dinrive from bahay. At napakamura lang dito guys. Ibibigay ko sa inyo yung details mamaya. Ganyan kadami yun guys kanina ha. First batch pa lang to. Titingnan natin kung magkano yung mababawi natin. Kasi ang isang pack na ito usually guys, yung ganito na kadami, ay nagkakahalaga na siya ng 800 yen. So kung makakailang pack tayo ng ganito. In challenge namin kung sino yung makakarami sa amin, merong premium. Grabe, ang sarap. Ang laki guys. Ang lalaki ng strawberry nila rito guys. Pangalawang batch natin. Ang sarap.
Nakadalawang pack pa lang tayo para nabubusog na yung lolo nyo kasi ang lalaki. Grabe, ang sarap guys. Alam nyo guys, ang nakakatuwa dito, ang entrance nila 1,500 yen lang per head adult yun. Tapos yung bata mas mura. And mayroong isang oras. Hindi katulad nung last time na pinuntahan natin guys. 40 minutes lang. Dito ay 1 hour. Bayabay. Pang tatlong batch natin. So kung makikita nyo dito guys, sa part na to wala na. Kuwai. So ayan, medyo may challenge. Yusho. Wow. Kasi kailangan guys, mamasa-masa yung ano nila rito, yung lupa nila. Ang Korea dahil siguro. Look, kumake na. Nga pala dito guys, hindi kayo pwedeng pumitas ng gamit ang inyong kamay. Kailangan ay gagamit kayo ng gunting. At minsan ay nakakalimutan ko, kamay ang ginagamit ko. Kaya wag nyo akong gagayahin. Kasi na. Gaganda nila. Nakikita nyo sa may dulo-dulo na yan. Hanggang doon. At hanggang dito. Ay, napigtas ko puta. Oh na siya. Ay, gusto ko i-treat yung kapatid ko dito eh. Ano to? Grabe. Grabe guys. Alam nyo ba, ang nagpo-pollinate dito ay natural bee. Ayan, sa pinupwestuhan ni Papa. So yung tinira natin guys, puro malalaki. Kaya makakakonti lang tayo. Jajan. Tingnan nyo guys kung gaano kalalaki itong strawberry na na pinitas natin. Puro ganyan siya guys, kalalaki, diba? Kaya matatalo tayo kasi paramihan ng kinain, hindi palakihan ng kinain. Tingnan natin kung kaya natin siyang tirahin ng 10 minutes. Look at this guys. Tatlo lang nito guys. Ang halaga niya ng ganitong kalalaki, 3 piraso. Kakahalaga na siya guys ng 900 yen. Eh nakailang ganito tayo. So dito pa lang bawin-bawin na tayo kasi 1,500 yen na lang. Magbibilangan tayo sa kotse kasi oras na. Ganito nga pala yung itsura ng kanilang farm. Simple lang pero masusulit nyo lahat guys kasi nga napakamura at napakadami nyo makakain na napakasarap ng mga strawberries. Guys, natapos natin yung 1 hour at nakatatlong refill lang tayo kasi talagang ang lalaki ng strawberry nila dito. Promise, ang pangalan ng mga strawberry nila dito ay Amao. At yung tiyan natin kanina na maliit, ayan na siya ngayon. Sobrang nabusog tayo guys, promise. Enjoy tayo si Kata. Ikaw Hari, nag-enjoy ka? Oh, ang dami namin nakain guys. Kaya lang, ang lalaki kasi ng strawberry nila. Si Akari nga naghahanap talaga yung maliliit lang. Kaya yung oras namin kinain sa paghahanap ng mga makakain naming strawberry. At napakadaming tao dito guys kasi nga ang mura lang. At magbibilangan tayo guys. Inuwi talaga namin yung basura namin kasi napakadaming tao doon. So wala tayong time na makapagbilang doon dahil meron pang mga hinihintay na papasok. Kaya yung gagamit ng lamesa. Kaya dito tayo sa kotse magbibilangan kung sino yung pinakamaraming nakain. Yung unang nasa ibabaw ay kay Akari, nasa pangalawang tray ay sa akin, and then yung pangatlo ay kay Papa. Guys, ang uunahin kong bilangin ay yung sa akin. 'Di ba? Tatanggalin natin tong tissue, tapos ilalapag lang natin somewhere else. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ayan, dalawa yan guys, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 guys. Susunod natin yung kay Papa. Bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Naka 36 si Papa at yung mga tinira ni Papa malalaki. Eto naman guys, bibilangan natin kay Akari kung ilang piraso siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nadidigay ako. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 si Akari. Ako yung nanalo, guys. Mabot tayo ng 53. Hindi ko na matandaan kung 53 o 55. Ayan. Tapos ang tinira pa natin, guys, yung malalaki talaga. At ayan nga, kita naman ang ebidensya. Wow. So ayan guys, alam niyo na ngayon kung saan kayo magi-strawberry picking. At ang tip ko sa inyo kapag magi-strawberry picking kayo guys, ngayong March hanggang April at May, yung iba humahabol pa ng hanggang May, ang pinakamura guys. Yung mga February medyo mahal pa siya. Pero ngayong March, April guys, pamura siya ng pamura kasi nga medyo umiinit na yung panahon. Kapag kinakain natin yung strawberry, medyo mainit na siya, hindi na siya ganun katamis, hindi na siya ganun kasarap. Kaya yung tip sa akin ng teacher ko, by April and May, ang pinaka the best time kung gusto nyo makamura ng strawberry picking kasi meron pa daw minsan pa take out kasi nga magsasarado na o hindi na ganun kasarap yung mga strawberry at mainit na rin sa loob kaya hindi na rin masarap kainin yung strawberry kapag ka medyo mainit-init siya. Unlike ngayong panahon na to, medyo malamig-lamig pa, ayun, mas masarap siyang kumain ng strawberry. Pero guys, sulit na sulit kayo, busog na busog kami nila Papa at super enjoy kami. Omedetou gozaimasu. Yay! Bibila na ako ng sing-sing ng Papa ko. Yubiwa kate kurirute. Yay!